God bless you, Sister Linelyn, sa napagandang mensahe na awiting makalangit. Hallelujah. At tayo po ay tumayo sa pangalan pa natin mahal na Panginoon bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Hallelujah. At binibig ko na pagkakataon sa ating praise serving sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Pastor, sa opportunity na nakapagtayo ulit tayo dito sa harap ng pulpit. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo muna mga kapatid. Pwede magsitayo. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa muli narito kami. Sa umagang ito, kami po ay napapasalamat sa araw na ito, Panginoon, na muli na namin marinig ang yung mga salita, Panginoon. Panginoon, wala akong magagawa sa aking sarili lamang, Panginoon, kundi sa iyong gabay na iyong banal na Espiritu, na ang iyong salita ay i-deliver ko at ilabas sa aking mga bibig na ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay hindi lamang sa aking kalooban, sa isipan at kalooban ko, kundi sa iyo lamang, Panginoon. At itong salitang ito, Panginoon, ay babaon ng bawat isa sa amin at marinig at maging atensyon sa pagpakinig sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ito ay aking binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody sing. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Say amen. Praise God, hallelujah. So, we are alive. Dapat sa ating pakikinig, maging alive din tayo ngayon. Praise God. Ang pamagat po ng aking i-deliver na salita ng Panginoon sa inyo ba ngayong umaga ay kumbaga death in spirit, no? Patay sa espiritu. So, yung tawag na death, no? Separation o separate, tiwalag tayo sa Espiritu sa Panginoon. So, gano'n na mga kapatid. Alam po natin na maraming mga tao gumagawa ng kasamaan dahil ang kanilang mga espiritu ay natiwalag sa Panginoon. Doon silang napokus sa espiritu ng kasamaan. So, sa umagang ito mga kapatid, paano natin malalaman na tayo ay patay sa espiritu? Praise God. Dito sa Genesis chapter 2 verse 17, ako naman magpatuloy. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So ito ang sabi ng Panginoon sa lalaki doon sa Garden of Eden. Bago nilala ang tao mga kapatid, ay ginawa ng Diyos ang lupa at langit, magabi at araw, ng mga halaman, mga hayop sa parang, nakalimutan ko mag-Tagalog. Mahirap sa kalisod. Okay lang. At least patuloy na natin. Salamat sa Panginoon na siya magturo sa atin ng speak of tongue of Tagalog. Praise God. So, noong panahon yun, ginawa ng Panginoon ang tao galing sa alabok, sa alikabok o alabok. At kanyang pinurma na tao at inipan, at ang kaluluwa ay nagkaroon ng buhay. So, sa atin pa pala mga kapatid, ang kaluluwa ay ito ang ating buhay. Itong ating katawan. Hinipan, so nagkaroon ng buhay. At saka, nang nabuhay na ang ating kaluluwa, ang ating katawan, lupa. So, yung espiritu natin ay hindi pa natin alam, hindi pa na alam ng lalaki, ng ginawa ng Panginoon kung ano ang mabuti at masama. Kaya nagkagayon mga kapatid, sa ganitong sa ating binasa ngayong umaga, ay dito natin makikita ang ng Panginoon, yung hindi huwag gawin sa ating buhay, no? Datapwat sa kahoy ay pagkilala na mabuti at masama. So, ganun nga. So, nagkataong yung mga kapatid, ang lalaking ito, kung sa atin pa i-visualize natin, iniikot siya ng Panginoon, tinuro ang mga kanawagan kung saan
at saka yung Garden of Eden. Ang Garden of Eden, nandoon ang kahoy na maraming prutas. At sa gitna noon ay naroon ang kahoy na pinagbabawal ng Panginoon, at ito sasabi ng Panginoon na huwag kang kakain. So ito ang prutas na pinagbabawal. Sa panahon iyon, ang lalaki ay nag-iisa pa lang. Kaya nakita ng Panginoon na parang nalulumbay ang lalaki, at kaya pinatulog siya, ginuha ang isang tadyang sa kanyang tadyang at ginawang babae. At ang babae ito ay kanyang kaagapay sa kanyang pamumuhay. So nang naging ang babae, nagkasama na sila at nag-ikot-ikot doon sa Garden of Eden, at nakita rin ng ahas, ang ahas na ito, ang babae. Sabi ng babae ng ahas, bakit ang binagbawal ang prutas na ito dito sa gitna? At ito'y maganda sa paningin. Kakain ba kayo nito? Sabi ng ahas. Sabi ng babae naman, pinagbawal sa amin ng Panginoon yan dahil alam namin na kami ay mamamatay at malalaman namin ang buhay. So, ganun nga. Sinabi naman ng ahas, totoo yun. Dahil kapag kinain niyo ito, ang prutas na ito ay para rin kayong Diyos. Alam niyo ang kasamaan at alam niyo ang kabutihan. Kaya kumain kayo at hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas. Kaya nandoon ang temptasyon sa bawat isa sa atin. Ayun nga, ganun nga ang nangyari. At ang prutas na iyo ay nabagandang tingnan sa paningin. Na sarap talaga kainin. Siyempre, hindi mo nakita lahat ng prutas sa itin, natikman mo na, pero yung sa gitna na prutas na pinagbabawal, hindi mo pa kakain ko anong lasa. Tagalang sabi nila apple, pero hindi yun apple. Kasi walang binanggit. Napakasarap siguro sa panahon. Yun nga mga kapatid. At si Eva, kumuha ng isang apple, tinikman, at ibinigay doon sa lalaki. Para pang pangalan niya na, suspense ko na. At binigay sa lalaki at tumikim ang lalaki. At doon nila nalaman na sila pala ay hubad. At nagkahiyaan sila. Nagtago sila. Nagtahi sila ng dahon ng mga ng mga kahoy at saka tinapal sa kanilang mga katawan. Doon nga simula, mga kapatid, na nalaman nila ang kasamaan at kabutihan. Sa time na yon, na kumain sila ng kahoy na pinagbabawal. Kaya sa bawat punto ng ating buhay, mga kapatid, ang Panginoon may maraming pinagbabawal sa atin. Kahit na tayo Kristiyano, sabihin natin, minsan din natin alam na may mga bagay pala tayong mga ginagawa na hindi kaya-aya sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. So, ang isang punto dito ngayon ay the lust of the eye. Na nakikita mo ang isang kagandahan ng bagay na yon na hindi ka dapat na gawin mo, pero nagawa mo. Ayan, ganun ka mga kapatid. Praise the Lord. Hello. Hey. Praise God. Hey, thank you, Lord. Praise God. Kaya nga mga kapatid, gano'n naman ang nangyari. So, nang panahong yun ay nakita ng Panginoon. Nalaman ng... hindi pala. Ganito ang story. Sorry. Nung nakita ng lalaki at babae na sila ay hubad, kaya nagtahi sila ng kanilang mga isusuot na mga dahon ng kahoy. So ganun nga nangyari at sila ay nung narinig nila na ang Panginoon ay naglalakad. So yung yapak ng Panginoon, siguro narinig nila. Kaya sila ay nagtago. Nung time na yun ay sinabi ng Panginoon, nasaan kayo? At sinabi ng Panginoon ng dalawa, nandito po kami nagtatago dahil hubad po kami. So sa atin pala mga kapatid, may time na sa ating mga buhay ay hindi tayo naririnig ng Diyos.
habang hindi tayo lumalapit sa Kanya. So, tinawag ang dalawa. Saan kayo? Nandito po kami nagtatago dahil nahiya kami, dahil kami po ay hubad. At doon naraman ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Doon naraman ng Panginoon ang kanilang kasalanan. At bakit? Kumain ba kayo? Kumain ba kayo ng prutas doon sa pinagbabawal ko sa inyo? Sabi ng Panginoon. Sabi ng babae, ito pong ahas, Panginoon, ang nagbigay sa akin, ang nagsabi sa akin, nakakain ako ng prutas para malaman namin ang tawag nito, kasamaan at ang masama at mabuti. Kung gayon, nagawa niyo ang kasalanan iyon, so makabuti pa rin ang Panginoon. Kahit na ganoong sitwasyon, ginawan sila ng baro ng Panginoon. Mismo ang Panginoon nagbigay sa kanila ng mga hayop para ipasuot sa kanila. So ganoon nga nangyari. At doon nagsimula ang sumpa sa kanila, mga kapatid. At kaya pinangalanan ang babae na si Eva, at ang pangalang iyon ay ang natawag na ina ng sanlibutan. At ang lalaki naman ay ito si Adam. Si Adam. So ganoon nga nangyari, mga kapatid. At isinumpa ang tao at isinumpa rin ang ahas. Kung ating susuriin masyado, mga kapatid, ang ahas na ito ay sabi ng Panginoon sa simula sa araw na ito, dahil gumawa ka ng kasamaan, maglalakad ka na tawag nito, yung tiyan mo ang gagapang sa lupa. So sa atin pa, mga kapatid, ang hayop na ito pala, punta tayo sa Revelations, ay ito pala ay may paa. Ang ahas na ito may paa. Ay bakit sinabi ng Panginoon na simula sa araw na ito, gagapang ka sa iyong mga tiyan? Ganun nga ang nangyari, mga kapatid. So sinumpa siya. Kaya nakita natin ngayon ang ahas gumagapang. So kung i-visualize natin mabuti, mga analyze natin, talagang may paa ang ahas. At ang ahas na yun, kung ipunta tayo sa, hindi ko naalala ang verse sa Revelations o pahayag, na ang ahas na yun ay isa palang dragon. Kaya, mga kapatid, ingat-ingat tayo sa tawag ito, yung dragon na mga gusto natin ikwintas o dyan, yung nakilig sa ating mga pamamahay. Yun pala, ang ahas na yun ay the old serpent. Ang ahas na yun na doon sa panahon ni Eve and Adam. Ang ahas na yun ay isang dragon. Kaya doon ko rin naalala na ang dragon, di ba, kita nyo may kamay, may paa. So, ganun nga, mga kapatid. So, yun, sinumpa ng Panginoon. Ang ahas gagapang sa kanyang tiyan o bili, tawag doon. So, ganun nga. So, ang babae, ganun din isinumpa rin ng babae na magkaroon siya sa kanyang mga panganak ng kasakitan na ganun, at niloob pa rin niya na kasama ng kanyang asawa. Pati na rin ang lalaki na si Adam, sinumpa na rin. At hindi siya kakain nang hindi siya magsusumikap sa gawa ng kanyang mga kamay. Kaya kung minsan naalala natin, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, kung di tayo magsikap, wala tayong makain. Kung di tayo magpapawis, wala tayong makuhang pera. Kaya mga kapatid, sa ating sitwasyon, at least, kung i-bless tayo ng Panginoon, hindi tayo alala ng kahirapan sa ating buhay. Dadaanan natin na tayo binibless ng Panginoon. Kaya nga, hindi kagaya ng mga taong sinatawag nating patay sa espiritu, death of spirit, na magnakaw, mag-hold up, papatay ng tao para makapagkain, bigay sa pamilya o ano pa mga sugal. Kaya, ganun, mga kapatid, that is a death spirit. Na-separate sila sa espiritu ng Panginoon. At doon sila sumama sa espiritu ng kasamaan. Nasabi sa John po,
8:4 na ang ama ninyo ay si Satanas. Kung anong gagawin niya, ganun rin ang gagawin ninyo. Kaya nga, ganun mga kapatid. So, nangyari ang mga bagay na yun mga kapatid. At hanggang sa lumago, nagkaanak si Adan at Eva at ipangalanan kay Abel at Cain. At doon din nangyari na ang kanilang mga anak ay magkaribal. Nandoon din ang inggitan. Kung maalala natin na si Cain naghandog sa Panginoon, si Abel naghandog ng Panginoon, pero ang kay Abel ang tinanggap ng Panginoon. Ang kay Cain, hindi. Doon nakikita natin ang inggit, ang pagsisilos, kung bakit nagawa ni Cain na patayin si Abel. Kaya may punto ng mga kapatid, dahil sa kasamaan na separate sila ang espiritu nila, hindi nila alam nila ang masama at kabutihan, pero nagawa pa rin nila ang maging masama. Kaya si Cain, pinatay niya si Abel. Sa paanong paraan pinatay? Dahil hindi siya pinansin ng Panginoon, dahil sa inggit, dahil sa selos, na bakit siya ang pinapaboran ng Panginoon. Ganun nga sa ating buhay mga kapatid. Kahit na dito sa church, minsan nawawala ang iba sa atin. Hindi lang pinansin ni brother, hindi lang pinansin ni pastor. Ayaw na magsimba. Kaya nga ganun. Tapos kung sabihin, malaki naman yung offer ko dyan, bakit parang ganun? Ganun din sa offering mga kapatid. Bakit sabihin natin na malaking offer ko dyan, pero pa rin ako ni-recognize nila. Sa ibang church kasi mga kapatid, may tithes envelope talaga kami. Sa iba, isulat mo yung pangalan mo doon, magkano yung amount mo, ganon. Sa UPC, ganon amount mo. So, kapag hindi mo ka na-recognize ng pastor na ganon ang ginawa sa iyo, na malaki yung offer mo, at recognize yung maliit, magtatampo na yung iba. Ganon na nangyari, realidad yan. Na ano ko yan doon sa church namin mismo ha. Hindi yun ito paglilibag. Realidad. Napakalaki sila na parang nagabuhay sa church, pero nung kataon na parang hindi na sila hindi mamimension palagi yung pangalan. Parang na-discourage o na Kaya nga, sabi ng pastor, dapat magbigay tayo. Hindi dapat magbigay sa kaliwa. Dapat ang kanan, hindi malalaman ang kanan ang ibigay natin. Pero ganun talaga mga kapatid. Dahil sa silos, inggit sa bawat isa. Kaya nga tato mga kapatid, kung ano man ang ginagawa ng ating mga leader sa church. Halimbawa, isa kang singer, hindi ka rin napansin, hayaan mo na lang, may time naman na darating ang panahon, nagagamitin ka rin sa church. Willing ka, gusto paggamit sa Panginoon. Pero hindi ka pinapansin. Kaya sabi mo, lipat na lang ako doon. Maganda siguro, doon na lang ako. Kaya ganun nga mangyayari mga kapatid. Dapat, kailangan ng ating espiritu ay nakapokus sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan. Praise the Lord. Everybody, amen. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ganun nga ang nangyari kay Cain mga kapatid. At siya ay tinakwil rin sa Garden of Eden. At pinalabas doon sa Garden of Eden. Kaya, nilagyan siya ng tatak na kung makita siya ng mga tao, ay papatayin siya. Ngunit ang tao papatay sa kanya ay papatayin siya sa 7 beses. At ang taong ay 70 ang kanyang parusa. Ganun nga mga kapatid. Kaya nga nagreklamo si Cain, bakit ganun kalaki ang kanyang tawag nito, ang parusa na ginawa ng Diyos sa kanya. So wala siyang magawa. Kaya pinalabas siya. So ganun nga mga kapatid, nag-spread ang mga tao at nanganak muli si Adan at Eva. At doon na dumami ang tao. Kaya nga ang kasalanan na papatuloy sa panahon ni Noah, sa lahat ng mga propeta na
ating na mabasa dito sa Bible. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang kasalanan na papatuloy nung hindi pa tayo naging Christian, na tawag na Christian o born again. So tayo ay napapasasa sa sanlibutan at hindi natin alam kung ano ating ginagawa. Tayo pala ay mamamatay sa kasalanan. So tinatawag yan death of spirit. Hindi natin alam. Pero nung simula ng tinanggap natin ang Panginoon, doon natin nalaman na ang mga nakaraan natin ay puro kasamaan. May mabuti na tayong ginawa, magbigay, gano'n. Kasi karamihan kasi sa mga tao sabi na, kahit na hindi ka na magsimba, basta mabuti lang gawa mo. Praise the Lord, hallelujah. Minsan nakakaawa. Kahit na mga ibang mga mga preacher o mga na minsan ang realidad na makikita mo ang patay na hindi na nampalataya ay mabubuhay muli. Dahil doon sa impyerno. Praise the Lord, hallelujah. Mali po yung mga kapatid. Saka natin usapan dito mamaya, mga kapatid. Sapagkat sa Romans chapter 3, verse 23, basahin mo na Sister Pia para at least tayo. Romans chapter 3, verse 23. Praise the Lord. Ngayon, hindi lamang dahil sa kaniyang isinulat na kaniya'y ibinilang. Praise the Lord. Romans chapter 3. Sorry po. Verse 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil nga sa ating ugat ng ating generation from Adam and Eve to Cain, ganun nga nangyari mga kapatid, na hanggang sa ating mga kalinunuan at ang lahat ay nagkasala nga, ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya minsan maalala natin, paano yung mga hindi na convert o hindi na being born again ng panahon na yun, na itinuturo ay galing sa pagano. Kaya nga mga kapatid, tayo makasalanan noon at nasumpungan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At ngayon tayo naririto. Praise the Lord, hallelujah. And 1 Timothy chapter 5 verse 6. First Timothy verse 5-6. Datapwat ang papakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Praise the Lord, hallelujah. Yun nga nasabi ko mga kapatid kanina, na mga tao mga patay sa espiritu ay ganun nga ginagawa. Ang kasamaan, kung anong gawin, ay pakain sa pamilya, magnakaw, mag-snatch, tapos yung nanampalataya ay bubuli pa. Ngunit nakikita rin natin ang instant na pagpaparusa ng Panginoon sa kanila. Yun ang nangyari sa Los Angeles, California mga kapatid, na conclusion. Hindi naman natin maano kung ano, basta tayo kasi nakikinig lang sa social media. Conclusion na tinatawag na godless city. So, imposible masyado na isang syudad na nasunog talaga. At yung kung saan ang apoy na yon ay tawag nito, ano bang bahay doon? Light materials ba lahat? Sobrang init. Sobrang init, no? Pero yung nasabi nila, kasi minsan hindi natin maano social media kung ang talagang totoo, meron daw yung parang buhawi, sabay yung kidlat. Nung pagkidlat, doon na sumiklab daw yung apoy. At lahat. Sa sobrang init. Pero kung sabihin natin kung sobrang init mga kapatid, malayo naman ang agwat ng bawat Kung sobrang init, dapat yung mga tao Sa hangin po. sa hangin. Sobrang lakas. Sobrang lakas ang Naglipad yung lipad. yung
mga apoy. Mga apoy. So, ganun nga mangyari mga kapatid. Pero sa konklusyon, talagang sabi ng iba, parusa talaga ng Diyos. Kaya hindi mangyayari yon. Kasi, kung isipin mo, isang bahay lang na iwan. Yung bahay naman ng palataya. Yung hindi man ng palataya, iba na ng palataya, pero iba, yun nga, iba nga ang espiritu. Dahil lahat naman tayo dito sa libutan ay mananampalataya. Pero iba yung pananampalataya na buhay yung espiritu mo. Nakakakilala sa Panginoong Diyos. At nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan nga. Yun ang conclusion na dahil nga sa award na yun, na sinabi zero. Zero. O godless city. Kaya ganun ang nangyari. Ngayon, at kita ko naman sa social media, ang nasunugan doon, mga mayaman man o tamang-tama lang, sumasamba na sa Panginoon. Nakakilala na sila sa Diyos. Kaya nga kung sabihin natin na kung talagang dahil sa hangin o init na yon mga kapatid, ay yung mga taong nabuhay na nakaalis sa kanilang mga pamamahay ay talagang pinapakita ng Panginoon sa kanila kung ano ang kanyang magawa ng Panginoon upang sila ay bumalik. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, ganito ang mangyayari. Kailangan ang ating dito sa mga tao na nabuyo sa mga kalayawan, kagaya ko noon na hindi pa nakasumpong sa Panginoon, ay talagang masabi natin na sana Lord, masumpungan nila ay yung kabutihan, ay yung kaligtasan upang ang kanilang mga espiritu ay mabubuhay. Praise the Lord, hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 1. Praise God. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsasalang at mga kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. Binuhay tayo muli ng Panginoon. Nang tayo mga patay dahil sa ating mga pagsalansang at mga kamatayan, mga kapatid. Sa paanong paraan na tayo binuhay ng Panginoon? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and he who believe in Him shall not perish but not. He who believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga binigay ang bugtong na anak sa atin mga kapatid. At tayo nakakilala, nakasumpong sa Kanya. Ng panahon iyon, tayo'y naniniwala sa Kanya. Tayo nanampalataya sa Kanya. At higit sa lahat, ibinigay niya at ibinuwis ang buhay para sa atin. Doon sa cross ng Kalbaryo, upang sa Kanyang mga dugo ay tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Praise God. Hallelujah. Kung ating isipin mga kapatid, tayo mga hentel, ay grafted lamang tayo. Ang totoong bayan ng Diyos ay ang Israel. Mapatuloy ba sa pagkakasala ang Israel at masumpungan ng Israel na ang Panginoong Hesus? Sa ngayon mga kapatid, ang realidad hindi pa, marami pang hindi nakasumpong sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil ngayon, isa pa rin propeta ang Panginoong Hesus sa kanila, sa Israel. Kaya masabi doon sa Hebrews, darating ang panahon na ang puso ng ama't ina ay ama ay magkabalikan, at ganun nga ang Panginoon, ang puso ng ama at anak ay magkabalikan. Yun ang Israel at ang Panginoong Diyos na magkabalikan, at maalala ng mga Israel na ang Panginoong kanilang pinarusahan noong panahon ng kanilang mga ninuno, yun pala ang Mesiyas na liligtas sa kanila. Praise the Lord, hallelujah. At sa atin naman mga kapatid, tayo lamang ay kinaawaan lamang ng Panginoon. Bakit tayo kinaawaan? Dahil nga, tayo may desire din na gusto nating maligtas. At doon ibinuwos ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Dahil nga sinabi ng Panginoon, dati mahal ko ngayon, dati hindi ko mahal, ngayon ay mahal ko na. Tayo yun mga kapatid.
bilang isang mga hintil, makasalanan, at walang Diyos na kinikilala. Praise the Lord. Tayo binigyan ng pag-asa ng Panginoon sa umagang ito. Sa himula noong 2025 at sa panahong ito na tayo pinapatuloy ang awa ng Diyos. Kaya minsan kahit na tayo sa nanampalataya at nakakilala na at nagsumpungan ang pangalan ng Panginoon at tayo naligtas, pero hindi maiwasang magkakasala pa rin tayo. Dahil nga sa pagmamahal, sabi nga ni marami kasing verses, hindi ko pa memorize. Sabi nga ni Paul, dahil ba sa grasya ng Panginoon, patuloy ba tayo sa pagpapakasala? Gumawa ng kasalanan? Sabi ni Paul, no, hindi. Kaya nga mga kapatid, dapat masumpungan natin na ang ating espiritu ay palaging buhay. Baka masumpungan tayo ng Panginoon ng ating espiritu ay patay sa kanyang pagbabalik. Baka hindi natin masumpungan ang kaluwalhati ang ibibigay sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad na salibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So ganun nga mga kapatid. Minsan, kahit sabihin natin na we are full of Holy Spirit, minsan may talagang dahil nasa salibutan tayo, ay may mga pag-iisip pa rin tayo na minsan lumiliko yung pag-iisip natin na sa kasamaan. Kaya nga iba dito hindi na natin nakikita. Ano pa mga kapatid na tawag dito, minsan parang naawa ka. Dati active na active sa church, nung bigla na lang nawala. Doon nakita mo sa social media na post-post, iba na yung nakasama. Kaya gayon nga mga kapatid, kahit na sa aking anak, kahit nag-iisang yung iha, pinagdasal ko talaga yan. Dati ginagamit yan sa ministry, sa song leader, sa ngayon biglang lumiko. Kaya minsan masakit sa akin bilang ama. Anong nangyari? Na sana ma-fulfill niya yung kanyang pangarap at sana babalik siya. Pero nagasimba siya ngayon. Ginano ko rin, gina-encourage ko, huwag ka lang bumitaw, sabi ko. Kahit na ano pa man ang mangyari sa'yo, huwag kang bumitaw. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid ko, ano mga problema, mga bagay na nangyayari, may hadlang sa ating buhay, pagdasal natin na huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Dahil pag bumitaw tayo sa Panginoon, isang napakalagim na sitwasyon sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. Ephesians 2:5. Praise the Lord, hallelujah. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa mamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Praise the Lord, hallelujah. Gayon nga mga kapatid, dahil nga sa biyaya o grace of God, sa kanyang awa sa atin, tayo'y nabuhay dahil sa kahit na sa likod ng ating mga kasalanan. At binuhos niya kanyang buhay at binigyan tayo ng banal na espiritu at ating tinanggap ang gayong mga pangako ng Panginoon. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Kaya tayo'y nabubuhay. Isa lang sa atin, huwag na tayo bumitaw sa paghintay. At huwag ba siya, tawag nito, yung sa ilaay gani sa Tagalog. Wala ay. Boring ba? Boring. Kaya nga, kung sa ating pananampalataya, huwag tayo mabuboring. Lalo na kung darating na yung Sabado, Linggo, ay, simba na naman bukas. Ganito. Pero sa trabaho, hindi tayo aura mismo, yung oras natin nandyan. Kung anong sinabi sa opisina, 7. Wala pang 7, nandun na tayo. Ibalik ko kaya kanina maaga pa sana ako mga kapatid.
Kaso lang, nung habang nagbiyahe ako, may nakita ko isang motor na nasiraan. So, nakita ko, ang tatay at ang bata na maliit. So, huminto ako. Tinanong ko, ano nangyari, Brad? Bumundag yung kadina. So, matigas yung kadina. Sabi ko, sige, tulungan na lang kita. Yung tulungan ko, may mga gamit kasi ako dala-dala palagi. So, doon, binuksan, naipit pa na yung kadina. At saka yung adjustment ng kanyang sprocket ay talagang hindi align sa kadina. Yun nga mga kapatid, medyo nadili ako kanina, konting-konti lang. Kaya nga, nung sabi ko, malapit nun ang balulo, ipa-align mo na lang doon. Dahan-dahan lang sa pagpatakbo. At sinabi niya sa bayan pa daw siya, dito pa daw siya pupunta. Sabi ko, ako sa bayan rin. At salamat din sa Panginoon sa gabay niya. At kaya balik tayo dito mga kapatid. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So yun nga, sa grace of God. Dahil nga hindi tinanggap ng Israel ating Panginoong Hesus Kristo, at doon, kumbaga, kung sa tao na pakadamdamin, kung hindi mo ako pansinin, doon ako pupunta sa pansin sa akin. Ganon nga mga kapatid. Ganon nga ating Diyos. Kaya nga pinansin tayo. Dahil alam ng Panginoon na tayo na mga hintel ay mas nananalig at nampalataya. Karamihan sa Bible, dito, karamihan hintel Mga Samaritan, yung mga, doon. So, doon nakita ng Panginoon na mas nampalataya pa ang mga hintel kaysa mga taga-Israel mismo. Praise God. Ganon nga, tayo biniyaan. Sa Isaiah 59 verse 2, verse 2, Isaiah. Verse 2 of Isaiah. Isaiah. Magpagpag ka ng alabok. Ikaw ay bumangon, umupo ka sa iyong luklukan o Jerusalem. Magkalag ka ng mga bari ng Isaiah 59. Ay, sorry po. 59 verse 2. Verse 2. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Praise the Lord, hallelujah. Yung kanina kay Adam at Eve, kaya nga hindi na-recognize ng Diyos. Kaya nga nagtanong siya kanina kay Eva at saka Adan, nasaan kayo? Dahil hindi alam ng Panginoon dahil sa kasamaan na nangyari sa atin. Kaya nga kung patuloy tayo sa pagpakasama, meron talagang tinatawag na tendency na kahit anong panalangin ang gagawin natin, kahit na anong pagluhod ang gagawin natin, kinukubli ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Lalo-lalo na yung mga panampalataya natin na sa limpapaw, nagpapakita na tayo ng halimbawa, praise and worship. Pakita mo sa mga kasamahan mo na talagang active ka, takbo-takbo ka, gano'n. Pero pag yung mga paniniwala natin minsan, pagdating sa labas, iba na. Meron gano'n mga kapatid, realidad yan, sabihin natin. Hindi yan pag-judge sa kanina o sa realidad. Kaya maraming nawawala sa church dahil sa mga bagay na yan. Active sa tawag nito sa song leading, sa worship, active, pero paglabas minsan may mga talaga pagkakamali. Kaya ganito nga nangyari doon sa mga anak ng Israel at lalo-lalo na rin sa ating mga kapatid. Dapat i-focus na
ang kabutihang ginagawa natin ay nakasalalay sa Panginoon. Praise the Lord. Kahit na sa anong bagay, kahit na sa trabaho natin, sabihin natin, kahit na Kristiyano ka, kung sa trabaho natin, binigyan ka ng task ng leader mo, ikaw mismo tatamad-tamad ka. Paano ba masabi na susundin ng unbeliever? Na ikaw mismo na Kristiyano, o tawag dito, uso dito ko lang ng ano kasi kuya ko eh. Ganun na mangyari. The more na sana nanampalataya tayo sa Panginoon, dapat the more na kung anong task na ibinigay ng company o ng ano natin, dapat gagampanan natin. Praise the Lord. Ganun nga sa atin. Ito isang paalala lamang sa mga nagtatrabaho. Yeah? Kasi ganun ang nangyari. Minsan, dyan sa trabaho, nakikita ko dyan sa amin, minsan pinabayaan ko na lang, stress. Minsan nakikita ng ibang management, so ganun nga, ina-toolbox na lang, so ganun nangyayari. Kasi kahit na anong pilit mo, kahit na anong sabi mo, pinapalabas na dito. Kaya nga, dapat tayong mga Kristiyano o mga mananampalataya, tawag nito, tayo maging leader sa ganyang mga bagay. At huwag natin pakita kung dito masyado kong active, kung saan. Pero paglabas, iba na yung natin. Maging mabait tayo sa kanila, maging masunurin tayo sa ating mga big boss. O, ganun ang mga kapatid. Kaya nga, ganun. Dahil sa ating panahon ngayon, tayo nangaligtas dahil sa grace of God. Pero sabi ni Paul, dahil ba sa grasya, patuloy kayo sa pagpagkasala? Hindi. No. Kaya nga, ganun mga kapatid. And Revelation chapter 20, verse 14, pahayag. 20, verse 14. Pahayag. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa mga dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagatang apoy. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan naguguluhan tayo sa tinatawag na hell at saka impyerno. Ang hell, mga kapatid, ito ay tinuturing sa isang Hades. Ang tanong ngayon, ng karamihan, meron na bang tao sa hell? Praise the Lord. Meron na po. Meron na po tao sa hell. Sa Hades. Naalala natin yung mayaman at saka si Lazarus, yung mayaman na hingi ng tulong kay Lazarus, na kahit isang tulo lamang ng tubig kanyang ay gawad sa kanyang bigay sa kanyang dila para maano yung kanyang ang init doon. Itong Hades ay separate ito sa dagat-dagatang apoy. Dito, nabasa ko noon sa isang buod talaga ng tawag nilang Hades. Ang Hades kasi, mga kapatid, ay pag namatay ang tao, pag isang makasalanan, doon ilalagay sa Hades. Pag nakalagay doon sa Hades, habang buhay, kung kailan ang judgment ng Panginoon sa sanlibutan, ay nandoon pa rin sila. At ang mga mabuting may gawa naman, mga kapatid, ay bibihisan ng Panginoon ng puti. Kaya minsan may mga church na talagang purong puti-puti talaga yung mga bago magsimba, puti-puti talaga. Dahil yun ang nasaan sa Bible, pero kanila literal na sinasabi. Ginagawa na literal. So, bibihisan yung mga taong naligtas
yung namatay ng mga tao na ligtas, ibibihisan nyo ng puti at papahingahin muna, patulugin muna doon sa isang may binigay na lugar ang Panginoon doon. Doon patulugin muna hanggang sa dumating ang judgment. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, sorry. Kaya mga kapatid, ang Hades ay ito ang tawag na hell, no? Hades. Ang dagat-dagatang apoy ng mga kapatid ay ito isang lugar na kung saan doon ibubulit ang mga makasalanan. Pero wala pa yun, mga kapatid, wala pa. Kung i-visualize din natin, ito ay parang bulkan na puno ng asupre at lava. Ito ang tinatawag na dagat-dagatang apoy. Dahil sa time na yon ay bababa ang langit. Bagong langit. Doon patira ang mga mananampalatayang banal. Praise the Lord. Ituloy natin sa Revelations 20 chapter 15. 15. Amen. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay ay bubulit sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord, hallelujah. Ito nga mga kapatid. At kung ang sinumang hindi masumpungan nakasulat sa lahat sa aklat ng buhay ay bubulit sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, since na we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and sinod natin, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, and we can receive the Ghost and the Holy Spirit. Kaya nung natanggap natin ang banal na Espiritu sa pangalan na ating dakila, Panginoong Hesus Kristo, that means na isulat na yung ating pangalan doon, ng kapatid, sa libro ng buhay. At doon na rin sa libro ng gawa, at sinusulat pa rin kahit na tayo ay praise the Lord, nakalista pa rin doon. And the day of judgment, mga kapatid, dalawa yun. Judgment seat of Christ ang tinatawag. Hindi ko kasi na yung mga verses lahat ito lang kasi na gabi nung karaan. Ang judgment seat of Christ, ito mga kapatid, ay yung mga banal na iligtas ng Panginoon. Kasama na yung 144 na mga tao na 12 tribes of Israel. Sa iba pang mga religion, sabi nila, sila daw yun. 144. Alam mo, Pastor Arnel, alam mo yun, sino ang angkin? 144 na tao, 144,000 na tao. Sa kanila daw church galing yun. Alam mo yan? Sa GW. Sila daw yun. Kaya, paano yung sila Ano yun? Lahi ni Abraham yun Israel yun ang maliligtas. Sila yung maliligtas doon sa ano. At tayo naman, na mga hintel, na nanampalataya na naging banal at nailigtas, ay tayo naman ay isang buhangin. Kagaya na isang buhangin na uupo din doon kasama ng 144,000 na yun ng mga banal. At doon, at 24 seats with crowns na yun ang mga apostles. Mga kapatid, yung mga apostoles. At inaangkin naman ng iba na sila yun. Baka madali tayo dyan, huwag kayong maniwala. Ayan nga, ang tayo ay sama sa buhangin na maliligtas. At doon, ang mga banal, dalawang klase ang judgment. Judgment seat of Christ. Ang mga banal ay doon kukunin ng Panginoong Hesus at magsama sila sa 1,000 taon habang ikukulong si Satanas sa grounding pit, sa kilaliman ng lupa na hindi siya makalabas. At darating ang panahon yon at tinatawag natin at the end ng 1,000 ipapakawalan si Satanas. At doon ang tinatawag na mag-away ang banal at sa mga kasama
ng ating Diyos at sa kabilang panig naman ng ni Satanas. So nung hindi talaga mananalo ang kasamaan. At nang matalo ng kasamaan, mga kapatid, at doon na rin ang tawag na white throne judgment. Ang white throne judgment, mga kapatid, ay ito naman paghukom sa mga tao sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa o ang Hades at ang kamatayan ay doon ay bubulit. Kaya nga yung mga tao na sa Hades ay diretso na yun sa dagatang apoy. At yung mga taong namatay na sa dagat na hindi nakasumpong nung sila ay namatay sa Panginoong Hesus-Kristo ay diretso sila sa dagatang apoy. At sa mga taong nasa lupa na namatay na hindi nakasumpong sa Panginoong Hesus-Kristo ay diretso rin sila sa dagatang apoy. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nakakangilabot ang sitwasyong iyo, mga kapatid, kung di masumpungan ang bawat isa sa atin doon sa banal na bahay ng Panginoon. Kaya sikapin natin, mga kapatid, kahit ano mang mayari sa ating buhay, problema man, mga sakuna man, na hindi tayo makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Dahil darating ang panahon, sabi nga nila, ang Saudi ngayon, open country na. Ang mga babae nila doon, nakapantalo na, naka-t-shirt na. May nagsabi sa akin na galing abroad. Kita ko naman kahit na sa mga TikTok, sa mga minsan siyempre may cellphone tayo, social media. Nakikita ko yung mga babae naka-hijab. May nagasayaw-sayaw sa harap nila, hindi man na nila. Dati ikulong, di ba? Ikulong, bigyan ng Kaya nga, mga kapatid, hindi natin masabi na malayo pa o malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil lahat ng mga hintil na sumampalataya sa Panginoon, at doon nga sinabi na kapag kumplito na ang panampalataya ng hintil, at doon babalik ang Panginoong Diyos. At babalik na siya sa Israel. Sa ating sitwasyon ngayon, habang hindi pa nakumpleto ang hintil. Pag ang Saudi Arabia fully Christians na, North Korea fully Christians na, China fully Christians na. Ayan, obserbahan natin, mga kapatid, na darating at babalik ng ating Panginoon Hesus-Kristo. Praise God. Ang sign niyan, mga kapatid, is ang bawat bansa ay magkaisa. Magkaisa ang bawat bansa. Ang tawag nila one world government. Punta tayo sa prophecy. One world government, one religion, one faith. Dahil pag one world religion, lahat ay akayin. Pero hindi natin alam na one world religion pala yung, mga kapatid, ay yun pala ay sa anak ng pagsuway. Sa anak ng pagsuway, kung sa ating baga, ay sa pamumuno ni Satanas. Ang one world government. Kasi, tapos, ang peace, ibigay niya. Yung walang gulo sa buong sanlibutan, walang gulo, walang gutom. Kaya nga ganun ang tactics doon. Kasi para ang tao madala niya. Pag nadala na ang lahat, doon na magsimula ang tinatawag nilang magtatak ng yung tinatawag ni literal 666, hindi yung literal 666 dito sa tang at saka kamay. Doon na mag-umpisa. Dahil nasilo ka na. Sabihin mo, ay maganda ito. Ay, maganda ito. Hindi na kailangan ng bangko, hindi na kailangan ng pera na totoo. Kundi, ganyan mo lang, ganyan. Marami akong tinanong yan, mga kapatid. Gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila na ganun mangyayari. Pero hindi pala nila alam na yung pala isang, tawag nito? Yung patibong.
na pag tinawag mo ng one world government, one faith, and one religion, isang patibong mga kapatid. Sa 3.5 years, doon na magsimula ang persecution. Praise the Lord. Ang the Great Tribulation. Kaya nga, doon na maghabulan. Mahaba kasi ito mga kapatid. Doon na maghabulan yung mga manampalataya at di manampalataya. Hahabulin yun. Hanggang sa patayin. Kaya nga ganun mga kapatid. Bali next, baka i-compile ko ulit yun. Doon, paano natin malaman, ang sinabi nga sa sampol ito, na ang nasa bubong, huwag nang bumaba. Ang nasa bukid, huwag nang bumaba sa syudad. Kaya nga, napakahirap para sa mga buntis at mga bagong panganak ang panahon na yon. Kaya nga, sabi sa Bible, sana dalangin natin na hindi na darating sa atin ang panahon yon na sa Great Tribulations. Kung i-visualize mo mga kapatid, talagang kawawa talaga. Ang mga buntis, bagong panganak. Na doon ka sa bundok, kinahabol ka, para i-persecute, ipilitin ka, magpatatak, pamimber sa kanila. Praise the Lord. Look at natin yung praise the Lord. Ayan. Hello, guys. Thank you, Lord. Kaya nga ganun mga kapatid. Kaya nga sa araw na ito, simula sa araw na ito, bilang encouragement sa salita ng Panginoon, we are not dead in spirit. Buhay tayo ngayon sa Espiritu. Praise God. Hallelujah. Atin mo na palapakan ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo buhay sa Espiritu. Nung tayo patay sa Espiritu noon, hindi pa natin alam ang mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay kung saan tayo pupunta. Basta sabihin natin, baka na mamatay. Hindi natin alam. Ngayon, alam na natin kung saan tayo patungo. Kung saan tayo mamamatay, kung mamatay tayo kung saan tayo patungo, dalawang bagay. Kung hindi ka manampalataya, doon ka sa Hades ilagay. Kung naabutan ka naman doon sa kalsada na namatay na hindi ka nampalataya, yun nga sabi nila, bumabalik yung multo. So nandiyan ka pa rin. Yung sa dagat na mamatay, doon nga. Kasi sinabi sa Bible na ang dagat, ang kamatayan at ang Hades ay bubulit sa dagat-dagat ang apoy. May kanya-kanyang location yung mga kapatid. Kaya nga, maraming naniwala sa Panginoon, pero hindi naman gumagawa, hindi naman nanampalataya ng tapat. At iba, ay ibang mga nagtuturo ay nagsisinungaling na mayroong purgatorio. At doon, i-purify yung kaluluwa ng tao. So, isang napakasakit na bagay yung mga kapatid. Huwag tayong maniwala doon. Na i-purify yung tao para maligtas. Walang nasabi yan sa Bible na i-purify ang tao doon sa purgatorio para maligtas. Kasi naka-attend ako ng mga ganyan yung mga tawag dito, yung sa patay na mga bago ilibing. Yun ang sinasabi Tapos basbasan. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Kaya nga para sa atin, kailangan natin, we are alive in spirit. Kung hindi kaya ng katawan, kailangan we are alive in spirit. Kung ano pang sitwasyon sa buhay mo, buhay natin, patuloy na tayo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Magsitayo tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Sa panahon ni Adan at Eva, na sila ay nagkasala sa Panginoon,
nagkalat at kanilang mga anak at mga anak. Kahit na sa panahon ngayon, ay marami pa rin ang hindi nakakilala sa atin, Panginoon, ay hindi nakasumpong sa Panginoon. Hindi nakasumpong sa tunay na kaligtasan. Dahil sinasabi ng iba, ay isa lamang ang Diyos natin. Oo nga, isa lang. Pero anong klaseng Diyos ang panampalatayanan mo? Diyos ko, pareha ba ng Diyos ko? Praise the Lord, hallelujah. Kakilala sila sa Diyos. Pero iba ang pagkilala nila sa Diyos. Kaya sa atin mga kapatid, nung tayo'y yung tawag na hindi pa nakasumpong sa grasya ng Diyos, ay napatuloy tayo sa pagkakasala. At salamat na lamang at binigay sa atin ang kaligtasan iyon. Bilang tawag ito, isa tayong basahan sa harap ng Diyos. Isang marumi. Inaapak-apakan, itinatrapo sa mga maruming bagay dati sa ating buhay. Ngunit nagkataong tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, nilinis niya tayo sa kanyang pagitan ng kanyang dugo at binigay ang banal na Espiritu. Ang Espiritong patay tayo noon ay naging buhay ngayon. Praise the Lord, hallelujah! Praise God, hallelujah! Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. Mag-awitin natin, mga kapatid. Salamat, Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat. Praise God. Thank you, Lord, for everything. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, palagi natin isa-isip na encouragement ng Panginoon sa atin.
binigyan tayo ng Espiritu. Tayo nabubuhay sa Espiritu. Ang kaligtasan hindi para sa atin ay binigay sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat. Pero nakikita ng Panginoon na willing tayong lumapit sa Kanya. Kaya iniligtas tayo, nilinis tayo sa Kanyang dugo. Sa pula nating mga kasalanan, sa itim nating kasalanan ay pumuti dahil sa Kanyang dugo na inalay niya doon sa cross ng Calvary. Kaya mga kapatid, huwag sumuko sa anumang mga pagsubok sa ating buhay. Patuloy lang. Ipanalangin natin ang mga ating mga asawa, mga anak, mga kamag-anak na masumpungan nila ang Panginoong Jesucristo. Ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo inahon ng Panginoon sa kasalanan, sa putik na mga kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo ang salita ng Diyos sa kanila. Kahit na kunti, mga word lang. Hallelujah. Ang kabutihan ng Panginoon ginawa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kaya magdasal tayo mga Panginoon, mga kapatid. Dakilang Diyos naming Panginoon sa pangalan mo, Jesus. Salamat po na kami noon ay patay sa Espiritu. Salamat at binigyan mo kami ng panibagong pag-asa at nalasap namin ngayon, Panginoon. Panginoon, salamat sa paggabay mo sa bawat isa sa amin, sa iyong banal na Espiritu na pumipigil sa amin na gumawa ng mga kasamaan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kahit na sa aming mga kamag-anak, asawa, mga anak, o sa mga kapitbahay, mga Panginoon, dinadalangin din namin kung ano pong aming nasumpungan ngayon, papatid mo sa kanila. Kung ano ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na binigay mo sa amin ngayon. Sa kabila ng kahirapan ng kasalanan na aming nagawa, nandito kami, patuloy na nanampalataya at sumasamba sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami ng chance na sa iyong mga salita na aming narinig kanina, na hindi kami mapupunta doon sa dagat-dagat ng apoy. At masumpungan namin ang bagong langit na ibibigay mo sa amin, ang pinapalibutan ng mga haspi, batong haspi, at pure gold na mga daanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag mo kami bitawan. Palagi mo po ipaalala sa amin ang iyong mga salita. Kung kami man ay natumba, upang kami ay mabangon muli. Praise God. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Kung ano mga pagkukulang namin, kasalanan namin, lalo-lalo ng Panginoon sa aming kapatiran na wala dito, kung may iniindang mga sakit. Praise the Lord. Hallelujah. We claim it, Lord. Nasa iyong pamagitan na yung truth, your stripe, we are healed. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, alam ko naririnig mo bilang iyong mga anak. Kami ay nagsusuma mo. Nasa aming mga kapatiran na wala dito na may dinaramdam. By the authority and the power of your name and your words, I rebuke all the sickness sa kanilang mga pamamahay ngayon, kung saan man sila naroon ngayon. Through your name, Jesus Christ, I rebuke all the sickness, cancer, ano pa mga sakit, rheuma. Praise the Lord. Hallelujah. Took it out to the body of the temple of God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagpaalala mo sa amin, Panginoon,
Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po. At ito'y aking binabalik sa iyong dakilang pangalan, ang kapangyarihan at iyong mga salita. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Binabalik ko na sa atin. God bless you, First Ray, sa pagdala ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At tayo po'y darako na sa paalala. Ang ating song leader sa sunod na linggo, Sister Mian, sa linggo sa linggo, ang ating song leader, ating Sister Mian Adon, praise God. Ating mensahe, ating Brother Mark G. Naka-ating ka? Okay, ating mensahe, ating Brother Mark G. Praise God po yung ating mahal na Panginoon. At pangalawang paalala, ang ating amutan sa krusada at seminar. Bawat charge po ay may amutan na 7,500. Nasa 5 charge po tayo. Bali, bawat isang charge 7,500. Ang deadline po ay sa March. Katapusan ng March, may ano pa tayo? 7 linggo pa po tayo na pagkakataon para mabigay po natin itong 7,500. Pagtulungan po natin mga minamahal ko mga kapatid. Sama-sama po, mag-aanan po ito. Tapos yung bangka, yung gagamitin, mayroon po kasi malaking bangka ng target. 7.5 din po ang deadline, ay unang linggo ng March. Hallelujah. Kaya mayroon po tayong offering para po doon, mga minamahal kong mga kapatid. Kung mayroon mang kulang, hallelujah, ay madali na lang po sapagkat ito po ay magiging maliit na lang pagsamahin po natin yung mga kaloob natin. Tapos pang-apat po ay yung ating gate sa taas hanggang alas 9 lang kasi yung guard natin doon magluluto pa, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya kanya-kanya tayong diskarte na makarating tayo mas maaga sa alas 9 sapagkat sasarado na po yung pagdating ng alas 9. Purihin po ating Diyos at hanggang doon na lang ang ating paalala. Mayroon po tayong kaloob sa ating krusada, seminar at yung bangka po mga minamahal ko mga kapatid. Magbigay po tayo na maluwag sa ating puso na hindi mabigat sa ating loob, mga kapatid. Ang ating pinagkaloob ay yan po ay nakalista sa aklat ng buhay. Basta wag lang po natin ipangwento, ipagsabi. Sikreto po dapat, mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Na kung paano po yan po ay nakalagay sa banal na kasulatan. Kasi pag ipangwento po natin yan, pagmamataas po yan, pagmamalaki. Hindi po yan trabaho ng anak ng Diyos. Yan po ay trabaho ng evil, ng masama, mga minamahal. Kaya purihin po ating mahal na Panginoon para rin sa atin ito. Hallelujah. Lahat po tayo ay makikinabang. Hallelujah. Praise God. Pagdating ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At binibig ko po ang awit sa
sa kaloob sa ating Sister Mian sa kanyang pagkakataon. God bless you, Sister Mian, sa napagandang mensahe ng ating makalangit at binibig ko panalangin sa mga kaloob sa ating Pastoral Puso. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong mga anak ng pagbili, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kami pagpalain, magbigay, Panginoon, upang matapos, Panginoon. Matugunan naman, Panginoon, ang iglesia ito sa paggawa ng bangga, Panginoon, magiging ang sinunod darating, kung saan ang darating, ingatan, Panginoon, pagkain po at isa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Pastor, sa panalangin. At tayo po'y darapon na sa pangsamantalang pagtatapos. At binibigyan po isang awit at closing prayer at panalangin sa ating pagkain, sa ating Brother Mark G. Sa kanya po ang pagkakataon.
Salamat, Panginoon, sa lahat ng hindi namin, Panginoon. Salamat sa MC. Sa simula, Panginoon, hanggang natapos ang aming gawain, Panginoon. Salamat sa iyo, dakilang Ama. Magiman sa iyong mensahe, Panginoon, na nagbibigay lakas, tatag sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kami pagtibayin sa aming pananampalataya, dakilang Diyos, na kung paano kami mamuhay na yun sa iyong kaluwagan, Panginoon. Salamat, Ama, na kami yung pinagkaisa, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay. Lubos kitang tinataas, dakilang Ama, at pinupuri ang dakilang pangalan. Magiman sa aming paghiwalay-hiwalay ngayon, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. At proteksyonan mo kami, Panginoon. At bigyan mo kami ng gabay, patnubay, Panginoon. At ang iyong mga salita, Panginoon, na patuloy mong iukit sa aming mga puso, Panginoon. Kung paano kami maging matatag palagi, Panginoon. Kaya mas salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, na taglay namin ang kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay tibay, lakas sa aming pananampalataya, Panginoon. Kaya lubos kitang tinataas, Panginoon, magiman sa aming pagsalusaluhan sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo aming katawan, Panginoon, na maging kalakasan, Panginoon, magiman sa magamit namin sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang naghain ito, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon, na ibalik mo sa kanila maraming bisis na biyaya, Panginoon, at magiman sa kanilang palampalataya, Panginoon, na maging matatag at matibay, Panginoon, anumang hamon, anumang pagsubok sa buhay na kung paano lumaban sa pananampalataya, Panginoon. Kaya lubos ka namin tinataas, Ama, pinupuri at pinaparangalan yung dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.